sufferings. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. You took up my pain and bore my sufferings. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood there are miracles. In your blood it purifies me. There is healing in your precious blood. In you there's victory. You took up my pain and bore my suffering. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood there are miracles. In your blood it purifies me. There is healing in your precious blood. In you there's victory. In your blood there are miracles. In your blood it purifies me. There is healing in your precious blood. In you there's victory. Oh, what the blood took away the curse in me. Oh, what the blood that saved humanity. Jesus, my Savior, my deliverer. Your blood, oh, what a blood. Oh, Jesus' blood took away the curse in me. Oh, Jesus' blood that saved humanity. Jesus, my Savior, my deliverer. Your blood, oh, what a blood. In your blood there are miracles. In your blood it purifies me. There is healing in your precious blood. In you there's victory.
Huwag mo nang ipabukas. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan at karapatan maging anak ng Diyos. Paano tayo maging handa? By living a righteous life, by doing Jesus' vision, by going deeper to the Word. Welcome to Shalom International Ministries. We are glad to have you today. Get ready to celebrate with us. Tag your family and friends as we wait for God's presence. Wherever you are around the world, you are welcome to join us. The church is not a building. It is not just a place. It is a family. A family that accepts broken people. A family that leans on each other. A community that promotes love and service. And as a family, we help people find their way back to God. We help people start their new life with Jesus. We help people put their lives back into order. And we help people engage in Jesus' mission. And together, we will reach out for more. This is your family. Shalom. Make it your home. Good morning, Shalom family, and I know you're all excited again
na makikanta, makisayaw sa amin sa umagang ito. I know that you are also ready right now. Alam ko na nakaset up na lahat dyan sa bahay ninyo. And alam ko po na it's already 100 days more na nasa bahay po tayo. Ano pong nararamdaman ninyo? Sige po, sumagot po kayo. Ayan, kahit na hindi po namin naririnig. But we know na medyo nabuboring na kayo, na naiinip na kayo. Kumbaga nasa bahay lang. But you know what? The Lord is also giving us this opportunity to be still and wait because He is God. Amen? That He has plans sa buhay po ng pamilya natin, sa buhay mo, kapatid na nanonood sa oras na ito. Allow the Lord to move in your life right now, na sana itong 100 days more na naka-quarantine tayo, nag-100 days more na rin ang iyong devotion, nag-100 days more na rin ang iyong prayer life, nag-100 days more na rin ang iyong trust sa Panginoon. Amen. Huwag po tayong masanay na okay na tayo, nasa bahay lang tayo. But sana yung pag-worship natin sa umagang ito ay kakaiba pa rin sa pag-worship natin sa araw-araw sa Kanya. Amen! Today we will sing a song. It's entitled Blessed, na pinapanalangin natin that the Lord will bless our country. Sino po sa atin yung nakiki-pray sa atin? That the Lord will bless our country. Amen? Pwede bang lahat tayo, ipakita nyo nga yung mga kamay ninyo at ipalakpak ninyo. Parinig nga, patingin nga ng mga palakpak ninyo. Yes, may mga kasama ako dito. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's give the Lord the praise. Oh, hallelujah, Lord. You are great. Yes. And we will sing the song, Blessed. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who sense in you, whose hearts are set on our God. Come on, let's sing once again. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those who sense in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Come on, church, let's sing. Hear our prayer.
For you are holy, Lord. Oh, for you are holy, Lord. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless, Lord, as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Yes, Lord, we worship you. Come bless the land as we seek you, as we praise your name. Hallelujah. Come on, church, let's give all the praises to the Lord. You are holy, you are holy, you are holy, Lord. Hallelujah. We give the Lord the praises that he deserves. Amen. Hallelujah, Lord. The word of the Lord says that he is holy. No one is mightier, is more holy than the Lord. He is holy and is worthy to be praised. Oh yes, oh God. Kapatid, sa oras na ito, ask the Lord and pray. Father, I will start to obey your word. And I will start that I will build my life upon your word, upon your rock of salvation. I will put my trust in you alone. Come on, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will put my trust in you. I will build my life upon your word, upon the rock of salvation. No false teaching. Lord, I will put my trust and my faith in you. Huwag kang tumingin sa tao because people will give you hurt, will hurt you. Pero sa oras na ito, look unto God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. You are worthy, Lord. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever be. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Lord. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Oh Lord, you are
of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath that we could ever breathe. We live for you. Come on, let's say Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath that we could ever breathe. We live for you, Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show upon
Oh God, let your love overflow. Lord, guide us, lead us, Father, guide us, lead us, Lord. Let your word be our foundation, O Lord. Let your word be our guide. Let your word be the truth in our lives. Hallelujah, Father, we thank you. We give you all the praise. For you are good, Lord. Moving forward, we will put our trust in your word, in your love, because we know that it's the truth and you hold our future, that you are in control. Father, today, receive the highest praises, the highest glory, all the adoration and thanksgiving to the Lord. Amen. Come on, Shalom family, and to all who's watching right now, raise up those voices, lift up those voices and say, declare that He is great, declare that He is good. Hallelujah. We give you praise, we give you the highest glory, Father. May your name be glorified in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you all the glory, honor, and all the adoration belongs to you. Hallelujah. Kumusta na po kayo? Magandang buhay sa ating lahat, bawat pamilya, individual na nanonood at nakikinig sa oras na ito. Salamat sa pagbati sa aming mga nag-birthday sa nakalipas na araw at babati pa sa mga mag-birthday this coming days nitong buwan ng July. At ito po ang ating 17th Simbalay. Iba sabi doon, Simbalay. 118 days quarantine na po natin ngayong linggo. At marami tayong natutunan dito sa COVID-19 na pangyayaring ito. Sabi nga ng iba, hindi raw pandemic, plandemic daw. At dito po ay na-test yung pagsunod natin sa batas, about sa pagsunod natin sa health protocols, na kailangan meron kang pass slip na may pakita sa mga pulis para pwede kang pupunta sa pupuntahan mo, o travel pass kung mag-out of town ka man. Kailangan meron kang face mask, dahil no face mask, no entry. Meron yung ibang establishment na kailangan maghugas ka pa ng iyong kamay, and after that, apakan mo yung foot rag at pupunta ka dun sa logbook, isulat mo yung pangalan mo, address, at anong oras, at saka yung cellphone number mo para daw sa contact tracing. And after that, ay tututukan ka sa noo mo, at ayan, kukunin yung temperature mo, at lalagay mo dyan sa logbook. And after that, ayan, meron kang alcohol. At doon sa mga ilang araw na yun na nangyari na yun, ay nasanay na tayo. Alam na natin kung saan ka man pupunta, kailangan huwag mong kalimutan yung travel pass mo, face mask mo, mga bagay-bagay na dapat na kunin mo. Hindi lang po yun yung mga natutunan natin, pati rin yung na-test din yung ating patience. Kahit saan ka pupunta, yung dating kahit 30 minutes lang na pagpila mo, hindi na. Ilang oras, abutin ka pa ng kalahating araw. So, nandoon pa yung social distancing. Kaya, ayun, medyo mahirap sa una, pero lahat tayo nakapag-adjust na tayo. So, some company ay mga kumpanya, nagsarado po sila. At yung iba ay nawalan ng trabaho. Pero sa atin, iba sa atin dito sa pamilya natin, ay meron ding nawalan ng trabaho. Napansin ko noon sa Balili at nakita ko yung pamangkin ko, tumigil ako at kinumusta ko dahil yung mukha niya ay parang malungkot. At sinabi niya sa akin ay natanggal sila sa trabaho. Almost 500 sila na nawalan ng trabaho. Kaya kahit permanente siya ay talagang tanggal pa rin dahil sabi niya wala talaga.
Wala rin talagang trabaho eh. At sabi ko naman sa kanya, ay talagang ganyan. So, ano na ang plano? Sabi naman nila, tataray naming magbabay insil. So, hanap ng ibang pagkakakitaan para rin may mabuhay yung kanyang pamilya. Yung iba naman ay talagang may umiiyak talaga na mga tatay dahil paano na niya mababayaran yung kanyang napakaraming utang. Yung kanyang sasakyan, o financing, yung kanyang bahay, talagang utang din. Kung hindi niya mabayaran yon, siyempre wala na siyang trabaho. Anong mangyayari? Siyempre kukunin ng bangko. Ang bangko ang panalo. So nakita natin na walang permanente at wala tayong kasiguraduhan sa mundong ito. So last Sunday, pinag-usapan natin ay ang handa ka na ba doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So because of the promise of new heaven and new earth na tirahan ng mga matuwid. At habang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon, dahil wala namang pizza o oras kung kailan siya darating, ang topic po natin ngayong linggong ito ay do not love the world. Ilagay mo dyan sa comment box mo, do not love the world. So text po natin dito sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ganito po ang sinasabi sa English version. Do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world in its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So itong libro ni Juan ay libro ng love and joy. Ipinaliwanag niya ang pakikiisa natin sa Panginoong Jesus at sa kapwa nating mananampalataya. So si John po ay siya po yung kapatid ni James. At sila po yung tinatawag na the sons of Zebedee. Siya po yung isa sa kasama ni Jesus sa tatlo, Peter, James, and John na sinasama niya. Sila po yung dati na mga pasaway. Pero makita natin na transform din po yung buhay niya. So ito pong si James na ito na kanyang kapatid ay pinatay po ni King Herod sa pamamagitan ng tabak. Doon po sa Acts chapter 12. So si Apostle John ay lima ang kanyang sinulat na libro dito sa New Testament. Yung Gospel of John, itong 1 John, 2 John, 3 John, at yung panglima ay ito pong Book of Revelation. So, huwag natin mahalin ang sanlibutan dahil hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Ulitin ko, huwag nating mahalin ang sanlibutan dahil hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Ilagay mo dyan sa comment box mo, huwag kong mahalin ang sanlibutan dahil hindi ito ang ating permanenteng tirahan. So, meron yung awitin na sinasabi doon na, this world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are lit up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. So sabi doon na this world is not my home. I'm just a passing through. So huwag natin ibigin ang sanlibutan dahil hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Amen po ba? Lagay mo dyan sa comment box mo. Amen. Dahil meron tayong promise na new heaven and new earth na titirhan natin. So, ibig sabihin, we are not citizens of this world, but we are citizens of heaven. At kung tayo ay tagalangit, mga kapatid, may sinabi si Apostle John na dapat nating gawin
At isa doon ang hindi natin ibigin ang mundo, kundi ituon natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Ulitin ko, at kung tayo ay tagalangit, si Apostol John, sinabi niya na dito sa kanyang sulat na dapat natin gawin ay isa dito yung hindi natin ibigin ang sanlibutan o ang mundo, kundi ituon natin ang pag-ibig natin sa Diyos. So ilagay mo dyan sa comment box mo, ituon ko ang pag-ibig ko sa Diyos. So sa binasa natin sa text natin dito sa verse 15a, nag-umpisa sa isang command. So ano tong command? Yung sabi niya dito na, do not love the world or anything in the world. Mga bagay-bagay na nasa mundong ito. Bakit? Sabi doon sa verse 15, sa sumunod na verse doon ay, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Hindi natin pwedeng pagsabaying ibigin ang sanlibutan at ang Diyos, mga kapatid. So sabi doon sa Matthew 6:24, ang ating Panginoon Kristo po ang nagsasalita dito, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay aagawin ang pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. Kailangan natin ang possessions sa mundong ito, pero hindi ka doon nakapokus. At huwag mong ibigin. Lagay mo dyan sa comment box mo, huwag kong ibigin. Huwag mong ibigin, kapatid. Dahil aagawin ang pag-ibig mo sa Diyos. Magiging small gods mo na yung mga bagay-bagay o mga possessions na yan na doon ka na nakafocus instead na sa Kanya sana. So, ang pag-ibig natin sa Diyos ay pagtitibayin niya ang pag-ibig natin sa ibang tao. So, dito sa verse 16, mga kapatid, sabi niya dito, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Diyos, sa Ama, kundi sa sanlibutan. So according sa verse na ito, makikita natin ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. So ano ang mga ito? Yung una doon, yung lust of the flesh. Masamang pagnanasa ng laman. Ilagay mo dyan sa comment box mo, lust of the flesh or masamang pagnanasa ng laman. So tinukoy po ito ni Apostol Pablo, itong masamang pagnanasa ng laman dito sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Sabi niya, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Kaya kung mayroon pang gumagawa nito, mga kapatid, na iwanan natin, bitawan na natin, ayusin na natin ang buhay natin. Amen po ba? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi dyan? Kung pupunta ka doon, maglalagay ng kandila, tapos mananalangin na hindi naman nakakakita, hindi naman nagsasalita. So wag na natin sambahin ang mga Diyos-Diyosan, yung mga bagay-bagay na ginawa ng kamay. Ano pa? Pangkukulam. Baka mayroon pang mangkukulam sa atin dito. Na magbago na po tayo, mga kapatid. Pagkapuot, ano pa? Pag-aaway-away, pagsiselos sa mga may boyfriend at girlfriend dyan. Ito na po ang isang warning sign. Kung ang babaeng yan ay silusa, o di kaya siluso,
iwanan mo na. Hello? Kung hindi siya magbabago, siluso at silusa siya, iwanan mo na, kapatid. Bakit? Nakamamatay po ang magiging niya, nakapapatay po yung mga siluso at silusa na yan. Dami nating nakita. Kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang, ay ginagawa na niyang punching bag yung kanyang girlfriend. Wala pa naman ako nakitang, yung babae ang ginagawa niyang punching bag yung lalaki. Kinakalmot naman. Pero naman yung hawakan yung ulo, sinasabunutan yung lalaki. Pero iyan po yung mga warning signs, mga may girlfriend at saka may boyfriend. Sa mga meron namang may asawa, meron din ganito na ang dami mong nakikita, siluso rin. Meron ding silusa. Kasama ko sa sales noon ay talagang umaga, ni black eye. Sabi ko, bakit ano nangyari? Ayun pala, sinuntok ng kanyang asawang siloso. Siyempre, normal lang naman na bilang nagtitinda, nagda-direct selling kami, ay ngingiti siya sa kanyang customer. Ayun na, pinagsilusan ng asawa. Sabi ko sa kanya, bakit? Kung walang trabaho na yung mister mo, isama mo siya. Para siya na lang ang tagabuhat yan sa mga tinda mo. Para yung hindi yung pagsisilusan ka. So, ang dami po natin nakitang mga silusa yan, talagang talagang pumapatay po sila. So, mahirap po yan, mga kapatid. Magbago na po tayo kung may mga siluso at siluso pa sa atin sa oras na ito o sa buhay natin. Okay? Ano pa? Pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi. Pagkainggit. Alam naman natin, pati si Pilato, itong mga religious leaders, alam niya na dahil sa inggit, kaya gusto nilang maipako ang ating Panginoon Kristo. Dahil wala na yung kanilang mga alagad ay nalagasan na sila at pumunta na sila sa ating Panginoon Kristo. Pati rin sa mga apostol, ganun din itong mga religious leaders. Dahil din sa inggit ay talagang sinisira nila kung ano-anong pinagsasabi nilang hindi naman totoo o hindi naman tama sa mga apostol. At paglalasing o walang habas na pagsasaya. Hindi naman masama yung magsaya po tayo, pero yung sa paghabas, mga sobra-sobrang pagsasaya ay hindi po masama rin po, mga kapatid. At iba pang katulad nito, sabi niya, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So kapag ikaw ang gumagawa ng mga bagay na ito, ang tingin mo sa kasalanan ay parang normal lang. At sa paggawa ng matuwid ay parang kakaiba o strange. Maalala ko nga, talagang tawa-tawa kami about sa uplife ay siyempre meron yung tinatransform natin mga kapatiran na gusto nilang magbago para naitigil yung paggamit sa masamang sa drugs. Ay yung trabaho kasi nila ay yung katawan nila, binibinta nila. At yun yung area niya na yon. At sabi daw ng mga babae, Pastor, pwede bang panalangin mo na magkaroon sana kami ng maraming customers? So sabi naman ng pastor ay, bakit hindi na lang kayo maghanap kaya ng ibang trabaho na hindi yung ganyang trabaho? So sabi nila, sa isang araw lang naman, yung sweldo doon ay halos mapagod ka pa. Sa 8 oras ay mga 500 lang. Pwedeng makahanap ka ng 500. Yung trabaho namin, sa isang oras lang ay malaki na ang kita. Pero sabi ng pastor, hindi ganyan, hindi palaging maganda ang katawan ninyo na yan. So sa tingin nila, parang normal lang sa kanila yung kasalanan. Pero hindi po normal, mga kapatid. Amin po ba? So hindi lang po lust of the flesh, ay pangalawa yung sinabi rin po dito na lust of the eyes. Lagay mo dyan sa comment box mo, lust of the eyes. Pagnanasa ng mga mata. So alam po natin doon sa Garden Eden, yung dahil po sa nakita nitong si Eva, sabi niya doon na mabuting kainin yung prutas na yun, bunga ng kahoy, at sabi doon nakalulugod sa paningin. So ano po yung nangyari? Siyempre ginamit na yung kamay, pumitas.
inamoy na kinain. At alam na po yun natin yung nangyari doon. So doon sa mata, makita niya na mabuting kainin, nakalulugod sa paningin. Hindi lang yon, hindi lang po si Eve, Mrs. Eve, pati rin po si Lot. Pamangkin ni Abraham, pinapili ni Abraham, sabi niya na nag-away-away na yung mga servants natin, ay napakalawak itong mga lupain. Tumingin ka na lang kung saan mo gusto. Talagang libre mga lupain noon. At nung tumingin si Lot, nakita niya yung lupain ng Sodom and Gomorrah. Sabi niya, wow, napakagandang pagpastulan ng kanyang mga alagang mga hayop. At yun po ang kanyang pinili. At alam po natin yung nangyari doon sa Sodom and Gomorrah. Si David, nung nandun sa kanyang tiris sa palasyo, wow, nakakita ng babaeng naliligo. Ano na? Anong nangyari nung sumunod? Siyempre, alam natin yung nangyari na doon. Doon siya nakagawa ng kasalanan, halos nagpatong-patong pa yung kasalanan niya. So, ito po na lust of the eyes. Na kukunin mo yung hindi para sa'yo. Maalala ko noon sa King 5, ay nag-distribute ako ng mga payong doon sa public market. Ay hindi ko napansin yung binayad na pera sa akin, nilagay ko sa bag, ay hindi ko sinara. Yung taong dumaan, ayun, nung minakita, instead na walang purpose siguro na mandukot, ayun na, kinuha na yung pera. Butit napansin yung mata ko na parang may kamay na humugot sa bag. At yun, nahawakan ko naman siya. Pati yung hawak-hawak niya mismo yung pera. So ito po, mga kapatid, yung lust of the eyes. Hindi lang po lust of the flesh, lust of the eyes. At ito rin po yung pride of life. Ilagay mo dyan sa comment box mo, pride of life. Sa Tagalog, sabi po dito, pagmamataas sa buhay. Sa other translation, ginamit niya po yung word na boasting. Yung boasting in order to impress. So ito po yung pride of life, ito po yung sin of self-centeredness. Yung pride in what you possess. Bagay-bagay na nasa iyo ay instead na magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings ay para bang isungay ko natin ipanpanakal na din. Para bang tumingin na sa ibang tao ay parang napakababa yung tingin na niya sa mga tao. Kaya po, kung kayo ay binibless ng Panginoon, pasalamat tayo sa Panginoon. Kung ikaw ay pinayaman ng Panginoon dito sa lupang ito, magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil sa Kanya talagang bless ka. So, hindi po lahat, sabi natin, ay pwedeng magiging milyonaryo sa mundong ito, pero sa mga binibless po ng Panginoon, magpasalamat tayo sa mga blessings na tinatanggap niya para ikaw rin ay maging blessing din sa iba. Na hindi sana yan ang gamitin mo para ibaba mo yung tao, hindi kaya siraan mo yung mga tao, mga ibang tao, o abusuhin mo yung mga ibang tao. Amen po ba? Si Satanas po ay hindi siya umubra doon po sa Matthew chapter 4, doon sa unang temptation niya kay Jesus, sa pangalawang temptation. At yun na po, yung pangatlong temptation ay doon po about, pinakita niya sa ating Panginoon Jesucristo yung lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sabi niya sa ating Panginoon Jesucristo, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Yun po ang sinabi ni Satanas sa ating Panginoon. Ito yung pangatlong tukso na ginamit niya sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ay sabi niya, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Biruin mo yung ganyan sinabi ni Satanas. Ito po, meron din tayong mga nakikita mga taong
ibininta po nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Para po dito sa mga buhay, gusto nilang maabot sa buhay. Pero marami rin nating nakita, nung naabot na nila yung buhay, halos nasira na rin yung buhay nila. Yung iba, nagpakamatay na rin sila. Meron naman silang mga wealth, yung fame, nasa kanila na ang lahat. Pero hindi rin sila masaya. So ito po, mga kapatid, pati rin po si Haman doon sa Book of Esther. Siya po ay itinaas ni King Xerxes, isa sa pinakamataas doon sa kanyang kingdom sa Media Persia. At talagang nagmamataas siya, binubos niya yung kanyang sarili. At lahat ng mga tao doon sa kingdom ay talagang nagbabow down sa kanya. Maliban sa isa, si Mordecai. Kaya galit na galit siya. At nag-offer pa siya kay King Xerxes. Sabi niya, magbibigay ako ng 10,000 talents na ibibigay ko sa treasury para mawala ang mga taong ito. Hindi lang si Mordecai, kundi lahat ng mga Hudyo. Dahil nalaman niya na si Mordecai ay isang Hudyo. Kaya po, nagpagawa po siya ng bitayan para mamatay lahat yung mga Hudyo. Mayroong mga buwan na sinit niya para sila ay mamamatay. Not knowing na si Esther ay isa palang, Queen Esther ay isa palang Diyo. At alam na po natin yung nangyari doon, mga kapatid. Siya po mismo ang nabitay doon at lahat po ng kanya mga pamilya. So ito po yung pride of life. So dito sa verse 16, sabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ang sanlibutan at ang pagnanasan nito ay lumilipas, mga kapatid. Ulitin ko, ang sanlibutan at ang pagnanasan nito ay lumilipas. So if you love the world, you will perish or destroy with the world. Hindi lang sa mga possessions mo, but also your life, pati rin yung buhay mo. Yung illustration po natin ay yung Lot, si asawa ni Lot, asawa ni si Mrs. Lot. Sinabi na ng angel sa kanila, huwag na kayong titingin sa Sodom and Gomorrah. Diretso na kayo doon sa inyong pupuntahan. Pero si Mrs. Lot, hindi niya maiwanan yung mga bagay-bagay sa mundo, yung kayamanan nila. Kaya po, tumingin siya. Anyari, naging pillar of salt po si Mrs. Lot. So dito sa verse 17, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ulitin ko, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi niya doon na yung ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kung ibigin natin ang Diyos, hindi ang sanlibutan, we will live forever. Ibigin natin ang nais niya. Sa John chapter 14 verse 15, sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. If you love me, obey my commandments. Dito rin sa 1 John chapter 5 verse 3, sabi dito, kung sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. So pinapakita ni Apostol Juan sa atin na ang pag-ibig natin sa Diyos ay ang hindi natin pagsang-ayon sa sanlibutan o yung huwag nating ibigin ang sanlibutan. It is our life goal to experience the love of God in our life and love Him with all our heart. So sabi po dito sa Matthew 22 verse 37 ng ating Panginoon sa Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo.
So, meron pong signs that we are in Christ. Ulitin ko, signs that we are in Christ. We have faith in Christ. We have love for the people and obedience in His command. Ulitin ko, signs that we are in Christ. We have faith in Christ. We have love for the people and obedience in His command. So, how are you, kapatid? Kumusta ka? Paano na ang pamumuhay mo sa oras o sa araw na ito? Kahit ganitong pangyayari, COVID-19 na ito, ano ba ang kailangan mo sa buhay? Eternal life? Ito ay hindi natin mahahanap sa sanlibutan, kundi sa Diyos lamang. Buhay na walang hanggan. His love is self-sacrificing. But the love of the world is self-serving. Huwag natin ibigin ang sanlibutan. Ilagay mo dyan sa comment box mo, huwag kong ibigin ang sanlibutan. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So habang nakikinig ka sa oras na ito, baka sinasabi mo na, wala naman akong nararamdaman ng pag-ibig sa Diyos. Kung wala kang nararamdamang pag-ibig sa Diyos, posible na wala ka pang relasyon sa Panginoon. Baka relihiyoso ka lang. Dapat maranasan mo yung pagbabago sa pagkatao mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Siya ang magbibigay ng bagong pag-ibig, yung pag-ibig mo sa Diyos. At kung gusto mong maranasan, ipanalangin mo sa Diyos na palitan ang puso mong bato at bigyan ka ng heart of flesh that you might love God with all your heart. Sisi ka sa mga kasalanan mo at huwag mo nang gamitin mga bagay-bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at nakapagligtas sa buhay mo. Jeremiah 29:13, sabi niya dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So ito yung sabi ng Panginoon, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, forsake all nonsense. Bitawan na natin, iwanan na po natin yung mga bagay-bagay na alam natin mga kasalanan sa buhay natin. Sabi ko nga, pwede mong itago sa pamilya mo o sa kaibigan mo yan, pero hindi po natin maitatago sa ating Panginoon. Forsake all nonsense. Lagay mo dyan sa comment box mo, I will forsake all nonsense. O baka ang pag-ibig mo sa Diyos ay lumamig na. Kapatid, baka matagal ka na sa Panginoon, pero sa pagdadaan ng mga taon, mga buwan, pagsubok sa buhay ay lumamig na yung pag-ibig mo sa Kanya. Noong una, naranasan mo kung paano ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At alam mo kung paano ang mamuhay para sa Panginoon kumpara sa lumang buhay mo noon. Pero ngayong umaga, hindi ko alam kung wala ka ring nararamdamang pag-ibig sa Kanya. Bumalik ka sa Kanyang salita. Cry out to Him. Yung the same word na nag-apoy ng pag-ibig ay siyang magpapasiklang muli sa buhay mo. Huwag sana tayong magaya sa mga Laodicean church na sila po ay mga naging lukewarm na. At sabi ng Panginoon Kristo ay talagang niya, ituprakan mo. So hindi po natin alam yung
spiritual life ng bawat isa sa atin na kahit matagal na tayo sa Panginoon, na sasalubong natin yung mga kapatiran, pangiti-ngiti tayo, pero ang Panginoon alam niya kung kumusta yung relasyon mo sa Kanya, yung pag-ibig mo sa Panginoon, na kung mainit pa rin, mga kapatid. So, parehas sa Diyos na nag-aon sa iyo sa kadiliman into His marvelous light, ay siya rin ang mag-aalis ng kabigatan at pag-aalinlangan sa puso mo. So, mag-i-end po ako dito sa verse na ito, dito sa Philippians chapter 3, verse 20. Ito po yung kanyang sinasabi. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ulitin ko, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So brothers and sisters, this world is not our home. Sabi sa text natin, huwag natin ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin kung umiibig tayo sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pwede ba tayong manalangin sa oras na ito? Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa araw na ito. Pagpapaalala bawat isa sa amin, mga taong wala pang relasyon sa iyo, yung mga tao rin na mga matagal nang may relasyon din sa iyo, pero hindi po namin alam, hindi ko rin alam. Ikaw lang po, Panginoon, ang nakakaalam kung kumusta ang bawat relasyon ng bawat isa sa amin. Kung kumusta ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. At kung meron man yung mga pag-ibig niya sa iyo, Panginoon, ay lumamig na. Para wala nang nararamdaman sa buhay na, para wala nang excitement sa kanyang buhay, ay muli mo pong ibalik. Ibalik muli yung init ng kanyang pagmamahal sa iyo, Panginoon. At siya ay magpatuloy na mag-serve sa iyo. At kung mayroon mga kapatid dito na hindi pa niya sigurado yung buhay niya, tanggapin ka po niya bilang kanyang Panginoon at nagpagligtas sa buhay niya. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang bawat nandirito, nanonood, nakikinig sa oras na ito, bawat pamilya, bawat isa sa amin, Panginoon. At salamat, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo, at ang paggabay ng Espiritu Santo ay sumasa ating lahat. So, maraming salamat at God bless. Ito po ang iyong kapatid sa Panginoon, Pastor Adrian Weiss. The church is not a building. It is not just a place. It is a family. A family that accepts broken people. A family that leans on each other. A community that promotes love and service. And as a family, we help people find their way back to God. We help people start their new life with Jesus. We help people put their lives back into order. And we help people engage in Jesus' mission. And together, we will reach out for more. This is your family. Shalom. Make it your home.